Higit sa 400 o 400 na mga gasolinahan sa buong bansa na italang nagsara bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Ito posible namang pagtaas ng krimen bunsod ng krisis sa langis, pinaghahandaan rin ng pulisya. Narito ang buong detalye sa pag-ulat ni Bombo Bea Piniza. Pumalo na sa higit 400 mga gasoline station sa buong bansa ang naitalang nagsara batayan sa datos ng Philippine National Police sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, halos na doble ang bilang na ito mula sa higit 270 mga naitalang nagsarang gasolinahan nitong nakaraang linggo. Batay naman sa datos, higit sa 14,300 na gas station sa buong bansa ang patuloy na minomonitor ng pambansang pulisya upang mapigilan ang banta ng profiteering at hoarding. Sa kabilang banda, katuwang ang Department of Energy, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang dahilan sa likod ng pagsasara ng mga gasolinahan upang matiyak na wala itong kaugnayan sa pananamantala o pagtatago ng supply. Yung pong pagsasara, nagsimula po siya sa 273 noong Miyerkules at umabot na nga po siya sa 403. Yung pong mga nakasuhan natin na original sa Nueva Vizcaya, sa Eastern Samar, sa Lubata Albay, kino-coordinate po natin to sa Municipal Price Coordinating Council. Pinalam po natin siya ng kaso. Ngunit itong datos natin ng 403, dinirekta na po natin to sa Department of Energy sapagkat sila ang magde-determine ng possible hoarding ng mga gasolinahan ito sapagkat inaasahan natin sinasabi na up to April 15, yung possible stocks ng lahat ng gasoline stations na pwede pa sila magbenta. Kaya binigay natin to para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. Kaugnay nito, mas pinaigting at pinaghahandaan na rin ng pambansang pulisya ang posibilidad ng pagtaas ng mga krimen, partikular na ang theft at robbery, bunsod pa rin ng krisis sa langis. Anito Wanyo, dahil sa mga nagsarang gasolinahan at patuloy na pagbulusok ng presyo ng krudo, marami ang nawalan ng trabaho na siyang nangangailangan ng hanap buhay. Bilang bahagi ng pagsawata sa posibleng pagtaas ng datos ng krimen, mas pinalakas pa ng PNP ang kanilang mga intelligence-driven operations para matubok agad ang mga grupo o individual na magsasagawa ng krimen o mananamantala sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon. So kaugnay po ng 8 focus crimes, sinabi po ng PNP na kasama sa ating police intervention ay yung ating pong estratehiya kung paano natin sasawatayin yung posibleng pagtaas ng datos sa crimes against property. Ito po yung sa theft at saka sa robbery sapagkat alam naman na kaugnay ng pagsasara ng mga gasoline stations, consequently, marami pong mawawalan ng trabaho. Kaya part ng ating intervention dyan is yung intelligence-driven operations kaugnay ng mga individual o grupo na posibleng magsamantala para pataasin yung ating datos sa crimes against property, sa robbery at yung pong theft. Samantala, nauna na rito 3 na ang nasampahan ng kaso kaugnay ng iligal na pagbebenta ng langis, hoarding at profiteering na siyang naitala sa Nueva Vizcaya at Eastern Samar at maging sa Albay. Habang nananatiling basehan naman ng Philippine National Police ang pagbaba ng datos ng 8 focus crimes upang malaman na epektibo ang kanilang ginagawang mga hakbang para mapigilan ang muling paglaganap ng krimen sa bansa. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.